Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Dahil hindi namin kaya ang nais ipagawa sa amin ng Empress. Kaya mas minabuti na lamang namin na mamuhay ng normal sa Kyushu kaya napagpasyahan namin tumungo roon. Iyon ang mga dahilan Sec Master Ambrose. Paumanhin Sec Master Ambrose. Subalit totoo ang mga sinasabi ko. Ang Empress ng Holy Sect na inyong kapatid ay nag-iba na. Na parang hindi na siya ang Empress na hinahangaan naming lahat. At nagbigay motivation sa amin para maging isang cultivator. Sabi ni Beatrice, nang marinig ito ni Ambrose. Ito ay labis na nagulat at hindi makapaniwala. At si Ambrose ay nagsalita at sinabi, ano, ang Great East Continent ay may kinahaharap na krisis. Anong nangyayari, bakit biglang bumagsak ang ekonomiya ng Great East Continent? At bakit hindi naisip ng aking kapatid na humingi ng tulong mula sa amin? Handa naman ang Elysium Gate Sect na tumulong sa kanila. Lalo na ang iba pang mga imperyo. Tulad na lang ng New World Continent. Sila Auntie Yvette, bakit hindi naisip ni Era na humingi ng tulong sa amin? At ang naging solusyon pa niya ay pumas lang ng mga mamamayan niya. Sabi ni Ambrose. At si Ambrose ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Era, anong nangyayari sa iyo at anong ginagawa nila Auntie Megan at Auntie Aurora? Bakit hinahayaan nila na ikaw lang ang gumawa ng paraan para masolusyonan ang krisis na inyong kinahaharap ngayon? At si Ambrose ay biglang may naisip. Oo nga pala, Era, alam ko na pumasok na din sa isip mo na humingi ng tulong sa amin. Subalit sila Auntie Aurora ay nagpasya ng hihiwalay na ang Great East Continent sa alyansa na mayroon dati. Nais ng Holy Sect noon pa sa pamumuno pa ni Auntie Aurora na mamuhay ang Holy Sect na malayo sa amin. Upang hindi ito mapakialaman ng ibang mga imperyo at sekta na tulad ng Elysium Gate Sect. Sa pagiging matigas ni Auntie Aurora ang buong Great East Continent ngayon ay nahihirapan. Lalo na ang aking kapatid na si Era. Kailangan ay may gawin ako. Hindi pwedeng bumagsak ang Great East Continent. At hindi pwedeng magbago ang aking kapatid dahil lang sa kinahaharap nilang krisis. Ang aking kapatid ay hindi masama. Si Era ay isang matalino at mahusay na pinuno na may malasakit sa kanyang mga nasasakupan. Hindi pwedeng magpatuloy ito. Kung nandito si Ama, hindi niya hahayaan na maging ganon si Era. At kahit anong mangyari si Ama ay may gagawin para matulungan si Era at ang kanyang mga nasasakupan. Kahit ayaw pa nito nila Auntie Aurora. Kaya dapat may gawin ako tulad ng nais gawin lagi ng aking ama. Dapat kong protektahan ang aking kapatid. At ang kanyang sekta. Sa nangyayari doon maaaring mag-aklas ang mga kasundaluhan ng Holy Sect at ang mga mamamayan nito para bumaba sa pwesto ang aking kapatid bilang Empress. At kapag nangyari iyon malalagay sa masamang sitwasyon ang aking kapatid. Lalo na ang buong Holy Sect. Baka ito ay samantalahin ng ibang imperyo at ang Great East Continent ay sakupin. Bulong ni Ambrose sa kanyang sarili. At maya-maya, si Beatrice ang pinuno ng mga kasambahay ay muling nagsalita at sinabi. Ang pinagtataka din namin Sect Master Ambrose. Kung bakit tinitiis ng Empress ang nangyayari sa Great East Continent. Alam naman namin na may mga pwede siyang lapitan upang masolusyonan ang krisis na nararanasan ng Great East Continent. Tulad niyo Sect Master Ambrose, maaari naman lumapit ang Empress sa inyo upang humingi ng suporta at ganon din sa ibang mga imperyo. Kayang-kaya naman gawin ng Empress iyon, ngunit,
Hindi niya iyon ginagawa. Alam naman namin na ang Great East Continent na pinamumunuan ng Holy Sect ay matagal nang tinapos ang alyansa sa inyo at sa ibang mga imperyo at mga sekta na malapit kay Emperor Daryl. Subalit dapat kahit papaano ay isipin ni Empress Era ang kanyang mga mamamayan. At kung nais niya matapos ang krisis sa Great East Continent, hindi na siya magdadalawang isip na humingi ng tulong sa inyo, Sect Master Ambrose. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Empress. Bakit na lang naging ganon na lang siya mag-isip? Isang matalino at mahusay na Empress si Empress Era. Sabi ni Beatrice sa seryosong tono kay Ambrose. At si Ambrose ay muling nagsalita at sinabi, nauunawaan ko na kung bakit kayo umalis sa Holy Sect at mas pinili na maging kasambahay na lamang. Paumanhin sa naging pasya at solusyon ng aking kapatid. Alam ko na hindi niya din kagustuhan gawin ang ganang mga bagay na pumaslang ng mga mamamayan sa kanyang nasasakupan. At alam ko na din kung bakit hindi magawa. Gawa ng aking kapatid na humingi ng suporta sa amin. Dahil may pumipigil sa kanya. Salamat Miss Beatrice dahil sinabi mo sa akin ang kinahaharap ngayon ng Holy Sect at ng Great East Continent. Pinunong General John. At sa inyong lahat, salamat dahil napaunlakan niyo ako na makasama kayo kumain at uminom. Ako ay babalik na sa Elysium Gate Sect. Kailangan ay may gawin ako para sa aking kapatid at sa kanyang mga mamamayan. Kaya maiwan ko na kayo, pagpatuloy niyo ang ating nasimulan na inuman. Maiwan ko na kayo, sabi ni Ambrose. At ito ay agad na tumayo mula sa pagkakaupo. At lalakad na sana palabas ng silid hapagkainan. At si Pinunong General John ay tinawag si Ambrose at sinabi, Sect Master Ambrose, ang Westrington sa ngalan ni Emperor Daryl ay handang magbigay tulong sa Great East Continent. Alam ko kung nandito si Emperor Daryl sa oras na ito. Si Emperor Daryl ay agad-agad na tutulong sa Empress para masolusyonan ang krisis na kinahaharap ng Great East Continent. At kung anong meron ang Westrington ay ibibigay lahat ni Emperor Daryl para matulungan lang si Empress Era. Kaya handa ang Westrington na magbigay ng tulong, Sect Master Ambrose. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Ambrose, ito ay ngumiti at sinabi, Salamat Pinunong General John. Ngunit, hindi na kailangan pa. Alam naman natin na ang Westrington ay bumabangon pa lang muli. Ang pamumuno ng aking ama sa Westrington ang simula pa lang ng bagong bansa. At dahil sa kasakiman ng dating emperor ng Westrington, ang mga yaman ng Westrington ay nasunog kasabay ng dating imperyo. Kaya ngayon ang Westrington ay bumabangon pa lang. Huwag na kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko na matatapos na ang krisis na kinahaharap ng Great East Continent. Gagawin ko lahat para matulungan ang aking kapatid. Tulad ng sinabi mo, ang aking ama ay handang ibigay lahat ng mayroon ang Westrington. Para masolusyonan lang ang nararanasan na krisis ng Great East Continent. Ganon din ako Pinunong General John. Handa ako ibigay lahat ng mayroon ang Elysium Gate Sect para sa aking kapatid. Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ni Pinunong General John. Ito ay nagsalita at sinabi, kung iyon ang pasya nyo, Sect Master Ambrose. Subalit kung may ibang maitutulong ang Westrington sa Great East Continent, magsabi lang kayo, Sect Master Ambrose. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Ambrose, ito ay muling nagsalita at sinabi, Salamat muli Pinunong General John. Sa ngayon kung mamarapatin mo Pinunong General John, ipatawag mo na lamang ang aking mga kasundaluhan na aking kasakasama tumungo dito. Upang kami ay makabalik na agad sa aking imperyo. Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ni Pinunong General John, ito ay agad na tumugon at sinabi, Masusunod Sect Master Ambrose. At si Pinunong General John ay tumingin sa mga kasambahay at sinabi, Paumanhin ngunit kailangan na namin kayo iwan dito. Kumain at uminom lang kayo dito. Miss Beatrice, ikaw na ang bahala sa iyong mga kasamahan. Sabi ni Pinunong General John. At ito ay muling tumingin kay Ambrose at sinabi, Tayo na Sect Master Ambrose. Maaari na muna kayo mag-antay sa labas ng kaharian upang pagdating ng mga kasundaluhan mo ay makaalis na agad kayo. Sabi ni Pinunong General John. At si Ambrose ay naglakad na palabas ng silid hapagkainan. Patungo sa labas ng kaharian. At ganun din si Pinunong General John. Sa loob ng silid hapagkainan. Naiwan ang mga kasambahay na sila Beatrice. Maya-maya, si Ellie ay nagsalita at sinabi, Bea. Tama ba na sinabi natin ang nangyayari sa Great East Continent kay Sect Master Ambrose?
Nakalimutan mo na ba bago tayo umalis sa imperyo ng Holy Sect? Ang Empress kahit na nagbago na ito ng pag-uugali, na naging masungit at laging galit sa lahat, sa ating pag-alis ang Empress ay nagbigay pa ng magandang mensahe sa ating lahat, kahit na tayo ay aalis na sa kanyang nasasakupan bilang kasundaluhan niya, nagpasalamat pa sa atin ang Empress at tayo ay pinag-iingat pa. Alam ko kaya pumayag na din ang Empress na tayo ay umalis, upang tayo ay malagay sa magandang sitwasyon, at hindi na tayo maipit pa sa kinahaharap ng Holy Sect ngayon na krisis. At bago tayo umalis humiling sa atin ang Empress. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!